can make me look. And on and on and on. Una, dos, tres, hey! We are heroes tonight. There's a reason why we lose. We are heroes tonight. There's a reason why we lose. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? Kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the water. Honda ADV 160 matte black. So, before ang lahat guys, umpisahan muna natin dito sa kanyang engine specs. Of course, this one guys is powered by 157cc to be exact. 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, liquid-cooled at ESP+. Ito ay merong lakas na 11.8 kilowatts at 8,500 RPM and max torque of 14.7 Nm at 6,500 RPM. Pagdating naman dito sa kanyang looks guys, no, wala ka masyado makikita ditong sticker or decals, kundi itong Honda lang na nakalagay dito, tapos yung kanyang HSTC, Honda Selectable Torque Control, tapos the rest is naka-emblem na Honda, maging dito sa kanyang pangalan na ADV 160 which is color gold. So kung makikita nyo guys, napaka-premium talaga ng datingan ng scooter na to, ano. So pagdating sa headlight guys, ayan, naka-LED. Turn signal is naka-LED. Equip na din siya ng hazard lamp or hazard light. Medyo mas malaki yung wind visor niya kumpara doon sa ADV 150. And at the same time, this one guys is adjustable. So kung halimbawa mag-high speed kayo, much better na iangat nyo po itong visor na to para nang sa ganon, yung tama ng hangin is hindi dedirekta sa inyo. So yun yung kinaganda dito kay Honda ADV 160. Pagdating naman dito, ayan po yung kanyang LED light guys. Napaka-attractive tingnan, lalo-lalo na sa umaga. How much more pagkagabi. Malakas din yung buga nito guys. Ayan. And then, dito guys, equip siya ng telescopic fork suspension. Hindi pa rin po siya naka-inverted. Same pa rin po dun sa mga ibang color variant. Equip siya po ng ABS, stands for Anti-Lock Braking System. So if ever mag-high speed kayo, tapos magsa-sudden brake, makakaasa ka guys na hindi po maglalak yung wheel ninyo. In that way guys, makakaiwas kayo sa disgrasya. Pagdating naman dito, ayan guys, naka-single disc siya with ABS, dual path piston brake caliper. So maganda po yung kanyang braking system. Pagdating sa gulong guys, tubeless tire. So meaning pag mapako to, hindi siya basta-basta mapa-flat. Tire size guys is 110 by 80 by 14. Tapos, pagdating sa cast wheel, ayan, napakaganda din po ng cast wheel niya guys. Para siyang dark bronze, ano. So, comment down below ng tamang tawag sa kulay na to guys. Para sana aastigan ako. Dark color, much better para pag nadumihan, hindi masyadong halata. Front fender guys, ayan guys. May mga kanto-kanto. Nakakadagdag sa forma dito sa motor na to. Flexible, meaning hindi po siya basta-basta mababasag pag ito po ay nabangga or nabunggo. So, dito guys, ayan po yung kanyang horn. Nandito po, nakatago. Tapos, dito is naka-cover na. Hindi na po basta-basta matatamaan yung engine niya ng mga bato-bato kasi naka-cover na po siya. So, dito tayo guys sa kanyang dashboard, ano. So, dito sa kanyang dashboard guys, naka-fully digital instrument panel po siya. So, since naka-on yung kanyang hazard lamp, ayan yung indicator niya guys. Nagbi-blink, so i-off natin. So, ayan guys, nandito yung kanyang RPM, speedometer, time. Convenient yan kung trabahante ka. Tapos, trip A at fuel gauge. Tapos, meron siyang, ano dito guys, parang joystick at saka button mapipindot para mabago yung information dito sa dashboard. So, check natin ano pang information dito guys. Ayan. So, umangat lang yung parang line. From trip A, pumunta siya dito sa average fuel consumption. Ayan, yung temperature indicator guys. Tapos bumalik na siya. So, then dito naman, check natin. Total ng tinakbo mo, HSTC. What is HSTC? Stands for Honda Selectable Torque Control. So, sisikapan ni rear wheel na makahabol sa ikot ni front wheel pag halimbawa napadaan kayo sa malulumot, mapuputik
at mabubuhangin na lugar para makaiwas po kayo sa accident, no? Kumbaga papagaling yung ikot ng rear wheel nang sa ganon hindi madali or hindi mag-skid yung gulong ninyo pag halimbawa napunta kayo doon sa ganong scenario. Ayan. So yun po yung gamit ng HSTC plus ABS pa, o di ba? Lupet. Next is trip B, trip A, total. Bumalik na siya sa dati. And then yun lang naman yung information meron dito, guys. Ayun. ELAPS A, ayun. ELAPS B, fuel consumption, average fuel consumption, B. So, yun po, guys. Lang naman yung mga info dito. Tapos yung mga indicator, ABS, Honda Selectable Torque Control, high beam, low beam, ayan. And, isa pa guys, equip na din po siya ng idling stop system. Pag naka-activate to, 3 to 5 seconds na hindi po tumatakbo yung motor nyo, automatic mag-shut off yung makina. In that way, mas makakatipid po kayo ng gasolina. Then, hazard lamp button, at saka yung electric start. Wala na po siyang kickstart guys. Tapos dito, high beam, low beam, horn, turn signal switch, off. Ayan. Pagdating naman sa kanyang handlebar guys, naka-naked siya. So, same lang po siya ng color doon sa cast wheel. Side mirror, napaka-aggressive din po ng design. May kanto-kanto. Ayan, dagdag aesthetics po dito sa motor na to. Levers is naka-matte black. Kinaya sa itsura no kanyang fairings, no? And then, dito, meron pride of ownership. Naka-emblem na po siya ng Honda dito. Para siyang emblem, no? Ayan. Tapos, pagdating dito guys, meron siyang front pocket na isa. So, dito sa front pocket niya guys, meron po siyang built-in charging port na kung saan pwede nyo isaksak yung phone nyo pag naglo-long ride kayo at lobat na kayo. Tapos, pwede nyo ilagay dito para hindi mabasa. Or else, ayan, kung gamit na gamit nyo yung phone nyo sa Waze or Google Map, pwede nyo ding isaksak dito. Yun nga lang, kailangan nyo magpakabit dito ng cellphone holder para makita nyo po yung destination niyo. Kung halimbawa gagamit kayo ng Waze or Map. Ayan. And, equip na din po siya ng keyless. So, meron po siyang answer back key at anti-theft alarm. Pag halimbawa, pinark nyo po itong motor na to guys, sa mall, no? Tapos, may ibang gumalaw, automatic, mag-iingay po itong motor na to. Tatahimik lamang siya pag pinindot nyo po yung off ng kanyang anti-theft alarm. Ayan. So, para sa akin, goods na naka-keyless na po itong si Honda ADV 160. So, pagdating naman sa fuel tank guys, nandito na sa harapan. So, convenient niya na no need ka nang bumaba pag magpapagasolina ka. So, yung bukasan ng fuel tank guys is dito. Nakalagay dito, fuel at saka seat. So, para mabuksan mo yung fuel tank guys, push mo yan. Tapos, itapat mo yung ito parang ano niya, guhit niya dito sa seat at saka fuel. Tapos, saka mo ipupush tong fuel. Ayan. Ayun no. So, ito po yung fuel tank niya guys. May paglalagyan ka din po ng cup nyo pag magpapagasolina kayo. Pwede nyo ilagay dito. So, pagdating sa fuel tank capacity guys, ayan, at saka yung average fuel consumption, ilalagay ko na lang po sa screen. Plus yung kanyang average fuel consumption, medyo malayo-layo na din po yung mararating nyo nito kay ADV 160. Pagdating naman sa seat, dito tayo sa seat. Pindutin natin tong seat. Ayan. So, pagdating sa seat guys, napakalaki po yung under seat niya, no? 30 liters. So, dito sa 30 liters, marami ka na pong mailalagay. Pero kung hindi ka pa po satisfied, pwede po kayo magpalagay dito ng top box. Kasi may abang naman po ito pang bracket. Yun nga lang po, kailangan yung tanggalin itong kanyang parang grab bar. Pwede kayo maglagay dito ng bags, raincoats, papers ng motor, etc. Tapos may free tools pag binili nyo po itong si ADV 160. Ayan, so balik na natin to. Pagdating naman dito guys, may option ka for cruising style. Pwede ka naka-sitting upright position, nakaganyan. Tapos kung ngawit na ngawit ka na sa long ride, pwede nyo naman pong ikunat yung paa nyo para ma-stretch nyo din po. So, para sa akin, isa din po yan sa selling point nitong si ADV 160. At plus points po yan sa mga nagbabalak bumili sa motor na to kasi napaka-relax lang po nito dalhin. Pagdating sa seat, medyo generous na. Ayan, naka-stitches, premium na premium po. Nagsisignifies kasi itong stitches na to na siya po ay ginawa sa premium materials. Nakatuton guys, iba po yung seat type dito or seat cover dito at iba din po dito. Naka-rough din po kasi din dito. Ayan. Pero magkaiba po sila ng design. Maging dito. Ayan. So dito guys, meron po siyang side stand switch. Pag nakababa to, kahit anong gawin yung pagpapaandar, hindi po siya aandar. At pag nakaangat naman po ito,
Ayan, saka nyo po siya mapapaandar. Isa din po yan sa safety feature na nilagay ni Honda dito kay Honda ADV 160. So, nandito yung foot peg ng angkas. Ayan, pwede mong i-fold kung wala kang angkas, no? Kung single ka lang sa buhay at wala kang asawa o boyfriend. Ayan, fold mo yan para malinis tingnan. At kung mayroon naman, ayan. So, pagdating naman dito sa likod guys, siya po ay equipped na ng twin shock absorber with sub-tank na ang brand ay Showa. Ayan, nakabaso na siya guys. So sa off-road ninyo na gaming, masasayahan kayo dahil hindi na siya ganun katagtag. So ayan guys, dito naman tayo, naka semi-black tire, same pa rin sa harapan. And ito po ay tubeless type na tire at merong tire size guys na 130 by 70 by 13 at ginamitan po siya ng single hydraulic disc brake with single pad piston brake caliper na ang brand ay Nissan. Pagdating naman sa kanyang lights, naka-LED, turn signal, naka-LED, equipped na din po siya ng ilaw ng plaka, naka-reflectorize na din for added visibility during your night ride. At yung nagustuhan ko din dito guys, napaka-astig din po ng kanyang tambucho. Ayan, ginaya lang po yung kulay sa kulay ng kanyang body fairings, ano, at may heat guard na din para nang sa ganun hindi mapasok yung OBR mo o ikaw pagsasampas sa motor na to. Sa kanyang exhaust end cap, naka matte black na same lang dito sa kanyang heat guard. At isa pa guys, isa din sa nagustuhan ko dito kay Honda ADV 160 guys, is mismong forma niya, no? Aside dun sa mga features na nabanggit ko. So itong si Honda ADV 160 matte black ay nagkakahalaga guys ng 166,900 kung bibilhin nyo ng cash. Tapos kung gusto nyo naman po ng hulugan, ang down payment po nila is 12,851 at monthly for 3 years na 8,501 at rebate na 200. So same lang po sila ng presyo nitong matte red guys. Actually meron silang available dito na dalawang matte red at dalawang matte black. So yung kinaganda lang po dito kay Honda Venus guys is SRP po talaga sila, hindi po sila nagpapatong ng presyo sa kanilang mga motor. Kung ano po yung nakikita nyo sa website ni Honda, yun din po yung price nila. So ayun guys, kung may katanungan pa kayo regarding sa scooter na to, comment nyo lang sa baba. At kung meron pa kayong motor na gusto ipa-review sa akin, comment lang dito kayo sa baba. Anyway, palagi ko naman pong binabasa yung mga message ninyo. And also please don't forget to follow my Facebook page, Langga Gail, TikTok, Langga Gail, and Instagram, Langga Gail.